What's up mga kakanlibak? Magandang araw. Ngayong araw po nga samahan niyo ulit ako din sa paglulukad. Ito nga paglulukad po na ito is pang 7 lukad na natin mga guys. Yung mga ilang episode po nga natin paglulukad ay hindi ko na nga po inabidyoan at saka inapost dahil baka magsawa po nga kayo at puro paglulukad na lang ang aking mga content. For today's episode natin ngayon guys ay tara samahan niyo ulit ako at galukad tayo din sa bundok ni Kuya Orly. Dahil marami na daw po nga bunga yung mga nyug nila din sa bundok kaya pinalukad na nga po din sa bayaw ko. Ako nga po minsan kadalasan kasama ng bayaw ko pag kami galukad. Kung matatandaan nyo dati guys, nakapaglukad na kami dati dito kaso nga lang medyo maiksi lang yung video kong pinost dati. Nga ito sa pinakamahirap sa part na paglulukad, yung paglulukad sa mga malalayong lugar tapos mga pataasin pa. Kaso wala tayong magagawa part dito ng paglulukad kaya dapat natututo tayo sa mga ganitong bagay. Ganitong para maranasan natin kung gaano kahirap ang dinadanas ng ating mga magulang para lang kumita ng pera, para lang matustusan ang ating mga pangangailangan. Kaya saludo ako sa mga ating mga magulang na grabe ang sakripisyo para lang matustusan ang ating mga pangailangan para sa ating mga kinabukasan. At saludo din ako sa mga kabataan na sinusuklian nila ang bawat sakripisyo ng kanilang mga magulang. Pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral kasi marami nang tumutulong tulad ng gobyerno. Di tulad natin ng ating mga magulang na gusto mag-aral kaso wala lang hanip magpa-aral sa kanila kasi nga kapos sila sa pera. Napakaswerte ng henerasyon natin ngayon kaya sulitin ninyo ang inyong pag-aaral at pagbutihin ninyo. Balik nga tayo dito sa video. Dito nga tapos na magalabas yung aking bayaw at kami pumahinga lang muna dito. Tapos kumain na kami dito ng tanghalian. Nagluto nga dito si Kuya Orly ng ginisang sardinas na may ampalayan ligaw. Shoutout pala kay Kuya Orly at sa kanya pagluluto. Salamat po. Napakasarap nga ng kainan namin din lalo na nagpasarap din pagkaganda din ng views sa bundok at napakaganda pa ng simoy ng hangin. Pagkatapos namin nga diyan kumain nagpahinga muna kami din sa ilalim ng malaking puno tapos nag-video nga muna ako din dahil napakaganda nga ng tanawin din sa bundok nila Kuya Orly. Napakaganda nga ng spot nito para mag-camping tapos napakaganda pa ng mga tanawin. Ang problema lang nga dito ay napakalayo na kuhanan ng tubig. Dapat magadala ka talaga dito ng tubig. Katapos nga namin dito magpahinga inakot na nga lahat namin rin mga nyug din tapos nagakot na rin kami ng bunot para panggatong. Ginatungan na nga agad ni Kuya Orly para naman yan ay matluto na at maduklat na para naman kami makauwi na sa bahay na makapagpahinga naman. Dito nga sa probinsya ang paglulukan niya ay isa sa pinapangunahing panghanap buhay namin dito. Tapos nga maluto ng lukad ay pinalamig-lamig lang nga tapos inahon na tapos dinuklat at tinadtad na rin tapos sinilid sa sako para na kami makauwi na. Yung nga tapos na kami magsako si Kuya Orly nagpinumla ng baka para kami makauwi na. Pinarte-parte nga namin dito sa apat yung lukad para naman makadagdala yung apat. Yung isa nga dito yung sabayaw ko ay ang dala nga nun ay halabas kaya hindi siya makapagdala ng lukad. Dito nga kanya-kanya na kami dala ng lukad dito tapos shoutout pala doon sa mga kasama namin kay Kuya Orly, kay Kuya Jim, kay Buds at saka kay Kuya Derbet. Ito nga sa part na to habang nagalakad kami pa uwi nagatawanan nga si Kuya Jim at saka si Kuya Orly dahil nagkakwentuhan sila tungkol doon sa kalabasa. Pero nga kalabasa si Kuya Jim galing kay Kuya Orly pag niluto ba daw yung kalabasa at kinain mo matatanggal daw yung pustiso mo. Matatanggal daw po nga yung pustiso dahil sa sobrang ligat ng kalabasa pag kinain mo. Ito naman po nga yung kinabukasan bumili nga po muna ako ng tilapia at di nga po muna ako din sumama sa paglukad dahil lumakad po nga si mama tapos si papa mo nga pumunta sa bundok kaya wala po nga din galuto sa bahay. Nung tanghali po nga dumating si Kuya Archie nagatinda po nga rin tilapia tapos yung ay pusit kaso nga nila po nagpusit nga po kami nung nakaraan kaya rin lang po tilapia ang dinili ko. Bumili nga po ako ng 1 kilong tilapia dahil yung iba po nga dyan ay pambaon ng mga bata sa kanilang baon. Pero nga pong ulo at saka buntot ay ginawa ko lang po dyan ay sinain ko muna sa sukat yan po nga agatan natin. Inalang ko nga po muna din yung tilapia para naman makatiyan na ng tubig yan tapos nagkayod nga po ako din na nyog na panggata natin doon sa tilapia. Katapos ko nga po dyan magkayod agad-agad ko na nga po rin pinaga. Saktong-sakto po nga kumati na nga po inasaing natin ng tilapia kaya nilagay ko na nga po rin ating gata. Katapos ko nga po dyan malagay yung gata agad-agad na nga po akong pumunta din sa taniman namin ng kamote para naman makuha ng talbos ng kamote para naman malagay natin din sa ginataan natin tilapia. Prituhin naman natin itong tilapia. Init na yung mantiga. Lagay. Lahat. Kalipas nga ng mga ilang minuto ay naluto na nga rin agad rin ating tilapia na pinirito para panlagay sa mga baon ng aking mga kapatid para bukas. Niluluto na nga agad namin itong pambaon nila para naman hindi nahasil pag magaluto ng kinabukasan ng madaling araw. Itong tilapia tapos ito. Yan.
Ginataan. Katapos ko nga kumain ng tanghalian dyan, ay pumahinga lang nga ni ako saglit, tapos nagayat na nga ni ako na rin Singapore para sa ating pagkain ng baboy. Malaking tulong nga ni pag ikay may tanim na Singapore para sa pagkain ng baboy. Nung hapon naman dito ay inayos ko nga ni pinto ni Lula dahil nasira daw nga nito dahil sa sobrang bigat ng pinto ay natatanggal sa bisagra niya.